Ngayon, lahat po ng nangyayari dyan sa Senado, pagkulong ni Marcoleta, pagkulong ni Estrada, ay dahil lamang sa isang bagay, impeachment trial. At bakit mahalaga to sa administrasyon? Sapagkat wala po silang pantapat sa 2028 kay Vice President Sara Duterte. Yun lang yun. Huwag nyo na kami lokohin, Mr. Marcos, na ganito pa o ganon o ibang dahilan. Yan lang po yan eh. Lahat ng pinofloat yung pangalan, si Riz Ontiveros, si Raffy Tulfo, si Lenny Robredo, ay hindi po uubra. Kaya, you want to knock her off the race by convicting her. Yan lang naman eh. Yan ang punot dulo niyan at suma total. Attorney at Miss Ina, yung number one na gustong marinig ng taong bayan, bate na rin sa survey na lumabas ngayon, is paano ba susolusyonan, tutugunan ng administrasyon itong issue ng korupsyon. Number one, yung korupsyon issue. Ang gustong marinig, paano ba yan masusolusyonan? Para itong lahat ng mga problema natin sa bansa, talagang masolusyonan. Attorney, dahil ikaw may naniniwala na lahat ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lahat ng mga kinikeri ngayon ng taong bayan, may kinalaman yung korupsyon dito. Definitely. Sapagkat kung malaki nga, di ba, binibida nila ngayon, naging upper middle income country na daw tayo. Kung yung pera namang yun, hindi naman nagtitrickle down o bumababa sa tinatawag ni Lenny na laylayan, baliwala po yun. Halimbawa, ang isang, ganito po yan parang isang sambahayan. May nanay, may tatay, may 3 anak. Okay, sabihin mo na ngayon ang income nyo ay 10,000, biglang nagkatrabaho yung isang anak na 50,000. So, naging 60,000 ang income. Yung anak naman yun gastador. Sinusugal, binibili ng droga, ginagasto sa luho yung 50,000 na nadagdag. Ganun pa rin. Mahirap pa rin yung pamilya. Ganun din po yung bansa. At yun pong corruption talaga nung nag-survey po ang ating mga survey companies. Number one po yung concern ng ating mga kababayan. Yung pinagtutuunan nila ng pansin na impeachment trial, 1.2% lang po interesado dyan. Wala po silang pakialam dyan. At yan ay pinapakita ng napakataas na trust ratings ni VP Sara Duterte. Alam nyo, natatawa ako nung tinatanong niyo ako, ano bang pinakamagandang paraan para ma-address ni Pangulong Marcos yung corruption? Ang naiisip ko lang ay isa na very effective. Magbitaw siya sa tungkulin. Pero hindi naman niya gagawin yun. Pero kung hindi niya magagawa yun at alam naman natin hindi gagawin, magkaroon ng honest to goodness na investigasyon naman, katulad ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, chuchu-chuchu, kuno-kuno, di ba? Sabi, yun daw ay hindi pakikialaman. Ano nangyari? Unang-una, walang transparency. Gumawa pa ng mga guidelines para i-livestream yung proceedings. Ano nangyari? Puro executive session. Isang witness lang ang na-livestream. Si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, yung ibang mga kaalyado na dumalo po sa pagdinig ng ICI, puro closed door. Ngayon, yung ICI, sinasabi nila independent. Kanino nagsumiti ng report? Sa Malacanang. At sinabi ng Malacanang, kami ang magdi-decide, ang presidente ang magdi-decide kung kailan i-release sa publiko. At hanggang ngayon, hindi nire-release sa publiko yung results. Paano kang maniniwala? Alam nyo, a leader cannot govern if he does not have the trust of the people. At walang ginagawa ang Pangulo na magbibigay ng pagtitiwala o magbabalik ng pagtitiwala sa kanya ng taong bayan na ibinigay sa kanya noong 2022 when he was elected with the highest number of votes. Kumbaga sa kwan, tama yung sinasabi ng iba nabudol po tayo. Oo nga. Grabe, no? Speaking of, since na-mention nyo na rin po si Mayor Lenny Robredo, may tanong lang ako sa iyo, attorney, since napanood ko yung interview niya nung nakaraan, sabi niya siya daw ay satisfied at hindi daw alam ng nakararami na marami naman daw pong nagawa ang pamahalaan at ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Ano pong masasabi niyo, attorney? Ako man, bigyan mo ng 500 million para sa proyekto Ayo. sa aking syudad. Masasatisfied din ako. Sa bagay. Oo, tama nga At, naman. talagang pupurihin mo rin ako Tayo naman naglolokohan pa naman na Manang Lenny ha. Pero attorney, alam naman natin kung gaano sila katindi yung pag-alita nila before. Bakit ngayon biglang may ganyan? Bakit biglang may twist? Ako nga nagtataka Eto nga, ako'y natatawa kasi
Ako, alam niyo naman po, ako ay isang opisyal ng PDP, yung Partido Demokratiko Pilipino. Alam niyo, habang nag-i-speech si Chairman Cusi at saka si PDP President Baste Duterte, alam mo, natatawa ako, sabi ko, kita mo ha, etong partidong ito ay itinatag kasama si Ninoy Aquino. Kami ang lumalaban hanggang ngayon kay Marcos. Yung mga dating kumakalaban kay Marcos, yung liberal, yung mga kung sino-sino dyan, sila ngayon ang kakampihin ni Marcos. Oo Pati nga yung mga sinasabing makabayan, makabayan daw sila, black, nasigaw na sigaw, Marcos never again, Kiko Panghilinan, Bam Aquino, sila makakaalyado. Talagang bagong Pilipinas anyari. Anyari. Opo. At sa pahayag naman po ng ilang mga analyst, ito, hihingin ko po kayo ng reaction, attorney. Sabi mga ng ilang analyst dito na ang tingin daw nila sa nangyayari daw sa Senado ngayon, it's a manifestations of the ways in which the country is polarized right now because of the breakup of the unit team. So, meron silang pinapakita ito ngayon ang tayaan ng mga tao sa bansa natin. Either you are with VP Sara or you are against VP Sara. Pero sa akin, sobrang simplification lang kasi ang hinahabol natin dito is really accountability. Kung hindi ito maipapakita ng Senado, mawiwikan ang ating democratic institution. So baga, ang sinasabi po dito, attorney, kasi ng isang political analyst na baga hindi selective justice na makikita natin, kundi yung dating mga kaalyado ni PBBM before, ayun yung kanyang tinatarget. So baga, hindi mo masasabing selective kasi maski yung wala siyang kinikilala daw, wala siyang itinuturing na kaibigan ba siya o hindi, o kalyado ba siya o hindi, basta kung ano daw yung magiging yung hatol o yung kanyang pananagutan, ganun daw ginagawa ni BBM laban po sa mga dati po niya mga kasama tulad po ng mga pro-Duterte supporters. Speaking of the Senate, alam niyo po, I am very saddened doon sa nangyayari sa ating Senado na ang nangyayari po, it is supposed to be the third great department of government sapagkat legislative, executive, judiciary. At yan, tatlong yan, under a tripartite system of government, meron niyang Newtonian physics with respect to politics that they are supposed to balance each other out. Meaning to say na walang isang departamento ang mananaig sa isa. So, walang magiging isang departamento na mag-aabuso o magpiprevail o magdodominate over the others. Ang nangyayari ay nako-co-op na po yung Senado. Ito yung nangyari lamang. Yung nagkaroon ng leadership struggle. Nagkaroon ng 13 na elect si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Natakot sila because that came on the eve of the transmittal to the Senate noong articles of impeachment. So anong ginawa nila? Unang-una, they tried to prevent the majority from garnering 13 votes. Hinabol nila, hinaras nila si Senator De La Rosa. When that failed, nung ginawa nila, pinilit nila na ang 12 daw ay may quorum at nagpalit sila ng liderato. At eto, nakakatawa dyan. Biglang sinabi ng Malacanang that they recognize the new leadership. Hindi ba independent ang Senado? Hindi ba ayaw ng Senado na sila ay pinapakialaman? Bakit sila humingi ng validation sa ehekutibo? At ngayon, lahat po ng nangyayari dyan sa Senado, pagkulong ni Marcoleta, pagkulong ni Estrada, ay dahil lamang sa isang bagay, impeachment trial. At bakit mahalaga to sa administrasyon? Sapagkat wala po silang pantapat sa 2028 kay Vice President Sara Duterte. Yun lang yun. Huwag nyo na kami lokohin, Mr. Marcos, na ganito pa o ganon o ibang dahilan. Yan lang po yan eh. Lahat ng pinofloat yung pangalan, si Riz Ontiveros, si Raffy Tulfo, si Lenny Robredo, ay hindi po uubra. Kaya you want to knock her off the race by convicting her. Yan lang naman eh. Yan ang punot dulo niyan at suma total. And I would just like to comment doon sa sinabi niyo po na wala daw pinipili si President Marcos. Politiko lang ito sabi ng political analyst na the public will realize that the President is sincere if those who are arrested are the ones closest to him. Ito yung magpapatunay na wala siyang kinikilingan, wala siyang pinapaboran, at wala siyang tinatawag ng ibang sektor na
selective justice. Ito po ay walang katotohanan dahil alam naman po natin na until now, wala pa rin pong nakukulong ni isang big fish doon sa talagang mastermind ika nga ng flood control scandal. Kaya hindi po, para sa akin personally, hindi ako naniniwala dyan. Oh, kasi 12 months na eh. Correct. Eh bakit si Marcoleta ang bilis nagkaroon Kaya ng nga eh. warrant of arrest? Si Jinggoy, kung gusto nilang bilisan at Diba? kalaban nila, bibilisan nila. Bibilisan nila. Oh, pero yung kaalyado nila, 1 taon na eh. Sona to Sona na ngayon eh. Correct. Sona, last year, mahiya naman kayo. Sona this year, si Marcos ang nakakahiya ngayon. Sa totoo lang, bilib nga ako sa administrasyon dahil napakabilis nilang magpakulong, ano? Pero kung titignan natin, dun sa dapat nilang ipakulong, hindi pa rin nakukulong. Kung si Marcoleta, napakulong nila. Si Sir Mike Defensor, napakulong nila. Kahit nga si Kong Teves, grabe talagang ginawa nila lahat. Maipauwi lang dito. Bakit si Zaldico until now hindi pa rin nakakauwi? Yun ang tanong ng Oo, mamamayan. alam mo, Inang, kinakatakot ko, baka akong susunod na ipakulong nila eh. Nako, hindi tayo papayag. Kaya mo yun, Ang attorney. dami kong kaso eh. Kayang-kaya mo yan, attorney. Opo. So, since ito'y kaugnayan pa rin sa corruption issue, ano nang mangyayari doon sa Bread 18? Matapang po silang naglabas talaga at siniwalat po nila yung malawakang korupsyon sa ating bansa. Pero iba yung trato sa kanila, attorney. Yun nga ako, nahihilo talaga ako dyan sa kung ano yung Brave 18 para sa administrasyon eh. Sapagkat, noong lumabas yan, mismong si Director Matibag nagsabi, ay magulo yan. Imbestigahan natin yan kung anong credibility niyan. Maraming butas. Ang daming mga kaalyado ni Pangulong Marcos sa Senado ang nag-ascribe ng mga ulterior motives sa Brave 18. Hindi daw credible, ang istorya daw ay magulo. Pero ngayon, para imbestigahan si Martin Romualdez, ang ginagamit ng ombudsman ay yung testimonya, in part, noong Brave 18. So, ano ba talaga, kuya? Yun ang mabigat sa atin eh. Hindi wala, ano ba, credible ba o hindi credible? Eh, mag-decide naman kayo. Opo, kasi yan po yung lumalabas talaga sa survey. Bukod doon sa number 1, yung paglaban sa korupsyon ang gustong marinig ng taong bayan, pag-iimbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Scandal, yan po yung pangalawa. Sa gusto pong marinig ng taong bayan sa SONA ngayong araw na ito ni PBBM. Attorney. Oo. At saka isa pa, palagay ko na dapat sabihin niya, no? Although this is not glamorous or what you would call bombastic, Simple lang. yung edukasyon natin, sapagkat alam niyo ba, sa top 1,000 universities sa buong mundo, ang pinakamataas natin, ang Ateneo de Manila, 586 ang rank. Wow. That's the lower 500 sa 1,000. 6 o 7 yata ng top university sa mundo nasa China. Oh, yun ang talagang napabayaan ng isang mga proyekto ng ating gobyerno. Number 2, agrikultura, yung ating food security, napakasama. Lahat na lang inaangkat natin, hindi lamang bigas, gulay, mga prutas. Samantalang yung mga farm-to-market roads na ninakaw nila yung pondo, yung mga produkto ng ating mga magsasaka, ayun nabubulok sa tabi ng daan sapagkat hindi madala sa merkado. So anong klaseng priority yan? Ang yumayaman dito, we're supposed to be an agricultural country. Yung mga taga-Thailand, taga-Vietnam, dyan lang nag-aral sa UP Los Baños yan ng paggawa ng bigas. Ngayon, tayo bumibili sa kanila. Ngayon, tayong bumibili ng gulay, napakarami sa Baguio, sa Cagayan, sa Cavite, napakarami po nating gulay at prutas. Opo. At lahat yung nabanggit po ninyo, pasok yun sa survey na kinuha. Mga rango po na gusto pong marinig ng taong bayan, no? Sa SONA ng Pangulo. Yan po yung lumabas sa Pulse Asia Survey simula June 28, July 3 at July 6, 2026 po yung survey na yan. Banggitin ko na lang lahat, attorney, para Sige po, at least sige po. maisa-isa natin. Ano? Yung number 1, yung paglaban sa korupsyon. Number 2, yung pag-iimbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Pangatlo, yung abot kayang bilihin. Pang-apat, pagpapalago ng trabaho at kabuhayan, attorney, solusyon sa problema ng mga mahihirap. Maraming mahihirap ngayon. Problema sa illegal na droga at pagpapataas ng sahod o kita. Pagpapababa sa presyo ng gasolina at langis. Mga usapin sa agrikultura, paglaban sa kriminalidad at estado
ng edukasyon. Ito yung gustong marinig ng taong bayan ngayon, araw na ito sa zona ng Bicol. Natatawa ko kasamang Jade nung sinabi mo yung mga mahihirap kasi naalala ko yung speech ni Pangulong Marcos eh. Oo nga. Tutulungan natin ng mga 2.5 million na mahihirap at yung malapit pang maging mahirap. Parang hindi ganyan yung Hindi ba, speech hindi ba niya. ganyan? Hindi. Mamahirap, mamahirap. Ano yun? Parang may gas-gas na CD yun ah. Kaya nga eh. Pero ganun, attorney, yung sinabi mismo ng Pangulo na tutulungan niya ang mga mahirap at yung mga possible pa na maging mahirap. May in-expect pa siya na maghirap. Inaasahang maging mahirap under sa kanyang administrasyon, 2,000 pesos na ayuda. Yan, yung mga solusyon niya para po maibsa naman yung tikat na nadarama ng ating mga kababayan. At alam mo, ang isa pa na dapat klaruhin ng Pangulo ha, dahil ang daming mga agam-agam, ang daming mga anxiety, mga kinakatakutan ang ating mga kababayan, yung paksilika Yes. na gagawin sapagkat hindi transparent. Ayaw ipaalam sa atin. Ang available lang po na makikita natin sa mga open sources ay yung parang mission and vision ng paksilika. Pero yung detalye, kung gaano kalaki yung makukuha, anong kukunin, ilang tao ang kailangan, sinong mga banyaga ang maninirahan dito, mga ibang mga details, hindi po natin alam eh. Pambihira, oo. Kung may sinasabing 100,000, may sinasabing 1,000,000, at ano bang pakinabang talaga natin dito sa paksilika? At bakit sa 30 plus signatories sa paksilika, bakit sa atin ginawa? Oo. Wala bang gusto doon sa 30 na kalkalin ang kanilang kalikasan? Tayo lang ba ang pumayag? Diyan tayo nabubudol, attorney. Kasi, alam mo, lagi tayong nauuto, kumbaga, kapag sinabi lang nila na, pag inapruban tong paksilika, maraming magkakaroon ng trabaho, maraming magbe-benefit na Filipino people. Pero ang question, ang profit ba sa atin din mapupunta? Palagay ko hindi. Alam mo kung bakit? Hindi klaro Mukhang eh. walang technology transfer eh. Mukhang tayo ay murang labor lamang. Yun Kumbaga, lamang ang parang ating ginagamit lang tayo, problema. Oo. Ngayon, yung kalikasan natin, masisira pa. Can you imagine? Ang kailangan daw ay 5 milyong litro ng tubig. Araw-araw. Araw-araw. Kaya nga. Paano yung watershed natin doon sa Tarlac, di ba? Yun ang isang problema niyan. Pangalawa, yung mga karapatan ng ating mga IPs, mga indigenous peoples yan. Mahal na mahal ni Pastor Kibuloy yung mga IP natin. I-deprive mo sila ng kanilang lupain para lamang yung mga banyaga, para lamang ang Amerika ay makipagdigma economically. All this boils down to one thing eh. Yung hidwaan sa pamagitan ng Amerika at ng China pagdating sa pangangalakal. Trade war ito eh. Yes. Bakit tayo ang magbe-bear ng brunt? Bakit tayo ang pahihirapan sa trade war? Yun ang aking kinakataka rito. Para tayong talagang mga tama yung term mo eh. Para tayong mga utu-utu rito eh ha. Para tayong colony na rin ng Amerika para hindi na tayo nakaalpas dito sa pamamahala sa pagko-colonize ng Amerika. Kaya sa tingin ko, dapat nating tutukan ito at talagang pag-isipan ng mabuti before natin to. Ingat ka dyan, baka tutukan, baka maimbestigahan ka, sabihin, death threat na naman Ibang yan. tutukan yun eh. Klaruhin mo eh, mahirap na. Alam mo naman Okay, itong okay. direktor ng NBI natin eh. Oo. Sorry po. Opo, attorney. Kasi nga, yun yung ikinababahala nila. Bukod nga sa nabanggit po ninyo, yung displacement nga ng mga magsasaka at yung mga IPs po natin, yung epekto sa kalikasan at tubig, yung krisis sa kuryente at enerhiya pa na epekto po ng possible itong paksa silika at yung issue ng soberanya. Diba? Yes. Ito yung mga possible na kontra, sinasabi, mga pahayag po ng mga kritiko po nitong paksilika. Oo, totoo. Kasi ang balak nila dyan, parang enclave itong lugar kung saan gagawin 1,600 hectares yata yon or something, ano? Na ang iiral pong batas dyan ay batas ng banyaga. Hindi batas natin. Alam nyo, yan ang inireklamo na po ng maraming tao. At yan ay nangyayari na dun sa mga EDCA sites natin. Can you imagine yung mga gobernador ng mga probinsya kung saan merong EDCA? Gobernador ka. Ikaw ang hinalal ng bayan para pamahalaan mo yung probinsya mo. Hindi ka makapasok sa EDCA sites
parang parang ibang bansa 'yun na nasa gitna ng iyong bansa. Lalo pa ito na ang mga minerals na miminahin dito ay mga critical para sa AI, 'di ba? Para sa power, para sa mga manufacturing ng mga electronics na kinakailangan ng Amerika. Amerika po ang makikinabang dito. Yes. Ito ay ginagawa Precisely. para yung mga Western powers ay makalaban sapagkat natatakot sila na kontrolado ng China ang mahigit 90% ng mga rare earth minerals. Anong ginawa nila? Tayo ang bubulabugin nila, bubungkalin nila yung ating lupa, ipopollute nila yung ating mga ilog, yung ating watershed, puputulin nila yung mga puno natin, Ay, papalayasin nila yung mga IP natin. Para ano? Para manaig sila sa China? Huwag naman. Kaya ang tanong po ng taong bayan, talaga bang isinuko na ang ating soberanya sa mga dayuhan, attorney? Kasi grabe Oo na, nga no? At ngayon, itong natatawa ko tungkol dyan sa soberanya. Di ba? Soberanya tayo na soberanya. Di ba? Yung ICC, nag-cooperate tayo at kinidnap Yes. si Pangulong Duterte. Biglang bumuelta ang Amerika. Sinabi nila, yung ICC, abusado yan, etc., etc. At kami ay iniudyukan namin ang mga kaalyado namin na mag-withdraw na sa ICC, ang Venezuela. Oo. Di ba ang mayor doon si Gatchalian? Oh my God. Valenzuela pala yun. Mali. Sabi ko na eh. Iba pala yun. Ang Venezuela, nag-withdraw na sa ICC. Anong ginagawa natin? Alam mo, ako walang ebidensya. Feel ko lang kasi pag-oobserba ng geopolitics. Kaya tayo ay pinaiinit na naman natin yung issue ng West Philippine Sea. Para i-counterbalance natin doon sa panawagan ng Amerika na, kayo Pilipinas, umalis na kayo sa ICC, huwag nyo nang intindihin yung ICC. Paano yung ginawa nila kay Pangulong Duterte? So, ang ginagawa ng ating pamahalaan, parang pinapakita nila na, ito sa West Philippine Sea, kailangan nyo kami, huwag kayong masyadong mahigpit sa amin. Ayan, anong ginawa sa atin? Sa sobrang panliligaw natin sa Amerika, tinaasan yung taripa natin. Na pala 12%, natin? ano? Parang nanliligaw ka sa babae, binigyan mo ng bulaklak, sa halip na matuwa, sinampal ka pa Grabe. Kaya nga, grabe na ngayon nangyayari. Kaya dapat tutukan natin ng ibang tutok, attorney. Ayan na naman. Tutukan natin ang SONA mamaya ni Pangulong Bongbong Marcos upang masaksihan natin at marinig natin kung ano pa ang mga pangako niyang nais ipako. Ayan na naman. Hindi ka ba nagsasawa? Pang-5 na ito Kaya nga Opo. Sa tingin po ninyo, attorney, sa mga nakitirang mga termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., kaya pa niyang tuparin kung meron ba po siyang mga pangako ngayon na sasabihin sa kanyang ikalimang State of the Nation address? Para sa akin, dapat. Kasi ayoko naman na magkagulo dahil ang mga tao ay nawawala na ng pag-asa sa ating pamahalaan. Alam nyo, ito ang kinakatakot ko. Kasi ang problema ng pamahalaan ito, lahat ng pag-asa ng ating mga kababayan, ng taong bayan, ay tinatanggal nila. Wala na nga tayong pag-asang magkaroon ng magandang pamahalaan. Tinatanggal pa nila ang pag-asa na sa 2028, yung gusto nating maging Pangulo, yun ang magiging Pangulo. Pagka nandyan na yan at yung kung baga sinasabi nga ni Fernando po, di ba? Kapag puno na ang salop, kailangan ng kalusin. Baka mapuno po yung salop. Ayaw po natin yan. Kami po sa PDP, lagi po namin sinasabi, ayaw po namin sa karahasan in any form. Ayaw namin ng extra constitutional regime change. So, dapat tumulong ang gobyerno. At yung sinasabi mo na baka masasalvage pa ba sitwasyon, I think too much political capital has been spent. Too much ill will has been generated. At too many promises have been broken. Palagay ko, huli na ang lahat para kay Pangulong Marcos. Sana lamang ay if by some miracle at hindi naman po natin minemenos ang kapangyarihan ng panalangin. Manalangin tayo na sana'y mabuksan ang kanyang puso't isipan na dapat naman mag-iwan siya ng pamana sa ating bayan kung saan siya ay pag naiisip, Ferdinand Marcos Jr. ay kahit papano napapangiti po tayo kaysa Tama. nagngingit-ngit tayo. Yung panalangin mo, attorney. Yung Ayun, Salmo talaga, I 109. pray for the President. Totoo yan. Yes. Sincero po yan. Sapagkat siya yung ating Pangulo
Opo, opo, bago lang tayo mag-break, attorney, sa legal na usapin, I mean sa pagpapatupad ng batas, ikaw bilang abogado, nakikita mo ngayon paano pinatutupad ang batas dito sa ating bansa, ng Marcos administration. Paano mo bibigyan naman ng grado, kung meron man, ang ating Pangulong Bobo Marcos Jr.? Para sa akin, as a lawyer, talagang bokya, 50 out of 100. Sapagkat, bagamat umaandar pa naman ang ating judicial system, nagiging new normal na ang bend the law. At yan po ang masakit para sa aming mga abogado. Because we always believe in the force of law, not the law of force. At para sa amin po, the government should be a government of laws and not a government of men. Yes. Buti ka pa nga, attorney, binigyan mo siya ng 50 points. Yung mga taong bayan, negative talaga kung sila ang tatanungin mo. Hindi, sa justice lang. Sa justice system okay, lamang. okay. Oo. Kasi pinagbatayan mo, attorney, yung pagpapadala kay FPRD. Oo. Isa yun. Yung pagpapakulong sa mga senador. Yung paglusob ng NBI sa Senate. Oo. Kabilang na yun. Yung sa kay Marami- OJC, number yung one. ginawa OJC. ni Ture, magpabigat yun. Walang nangyaring ganon Opo. sa kasaysayan ng Pilipinas. Oo. At sa mga media na pinapatahimik. Dinademanda. Katulad ako, puro demanda ako. Si General Pokis. Nung sinabi ni Pangulo noong 2025 na SONA na magpapakulong ako, una pa niyang pinakulong yung mga kritiko niya. At least, tinupad niya yung parting yun ng kanyang pangako. So, ito na yung bagong normal. natin yun. The new normal is abnormal. Yun ang mabigat.